Good day mga pa-Jaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon po i-analyze natin yung round 1 game ko dito sa Indonesia International IM Tournament. At ang kalaban ko po dito ay si WIM Latifa Leysa ng Indonesia. So actually ito po yung parang prodigy nila sa Indonesia. 18 years old. Gusto nilang maging WGM. And actually nung last ko pong punta sa Indonesia, itong si Latifa Leysa, yan po yung nag-champion doon sa women's tournament nila. So alam ko medyo mabigat yung kalaban natin ngayon. Tingnan po natin ano ang nangyari. So ito po nag-start with E4. Ayan. So E5. Nag-decide akong medyo kunatan lang siya. Kasi pwede rin po ako magsisilyan. Pero napansin ko doon sa mga games niya nung ni-review ko, no? Medyo attacking player itong si WIM Latifa, no? So dito, ang expected kong mangyayari, baka magdi-D3 lang siya. Ayan, kasi nung ni-review ko yung mga games niya, yan po ang ginagawa. So Knight F6, ganyan, magiging parang solid opening. Kaso dito, ang ginawa niya, B4. Ayan, so nagulat po ako kagad sa opening surprise niya na binitawan, no? Evans Gambit. So yan po, wala na po kasi masyadong tumitira niyan. And maganda yung pang surprise. So pagka hindi ka prepared, ako po hindi ko masyadong na-prepare ito, pwedeng makaligaw sa kalaban. Ayan, so nag C3. And alam ko dito ang main line, pwedeng Bishop A5, pwedeng Bishop E7 eh. Ayan, so tinitingnan ko ang ating opening. A5, D4, D6, Queen B3, ayan, Queen D7. So actually ito parang alam ko pa, kailangan dito itong Queen eh. Kasi pag halimbawa pag Queen E7 ang ano mo, may D5 na idea, pag atras nito mapopork. Ayan, so medyo naaral-aral ko pa yan eh, no? Kaya dito Queen D7 ang tira dyan. So nag-D take C5. And ito na po yung idea nung linya dito sa tawag dito Evans Gambit, which is Bishop B6. So binalik ko na yung pawn, hindi ko na pinag-interesan yung pawn, kailangan ko lang ma-solidify yung posisyon. With the idea also of Knight A5. Foforkin ko ito. So halimbawa pag kumain ka dyan, fork to eh. Ayan, kukunin ko lang yung bishop pair. Halimbawa ganun, kain. And kahit pa paano, bishop pair tayo. Although equal na yung pawns, medyo basag naman yung mga pawn structure niya, tapos dalawa yung bishop ko. Ayan, so nag-bishop B5 para umiwas dun sa fork. And Knight G7. Castling, ED6. C takes D6. Ayan. So, based po dito sa aking opening database, merong 5 games dito sa posisyon na ito and lahat po tabla. Ayan. So, lahat tabla. Kasi meron na rin akong weakness and ito po ang hindi ko ine-expect. Ang expected ko kasi Rook D1. Ayan. So, target niya itong D6 pawn. Tapos siguro magbe-bishop A3 or bishop F4. Yan ang expected kong gagawin niya eh. So dito, nag-bishop F4 agad. Ito hindi ko expected ito. And dito nag-isip ako matagal kasi marami ko iniisip kung tetempohan ko na ba itong bishop. Yan ang linya ko dyan eh. Oh. Tapos hindi ko pa alam actually ang gagawin. Isa sa mga iniisip ko pagka A6, bishop C4, gaganon, kakain doon, B5. So parang sabi ko equal lang to, may target pa siya dito. Hindi ko alam kung nalalamang. Ayan, buti na lang nag-isip ako matagal, bigla akong napansin merong idea na D5. Ayan, bigla ko lang napansin out of nowhere, nag-isip ako sa Knight G6, tempo yung bishop, biglang may D5. Sabi ko baka mukhang pwede, mukhang okay And of course, tinira ko na yon. Capture.
Yan. Ito na lang pinaglalaban natin. So, parang equal position, pero meron siyang basag na pawn structure. So, yan po yung mga maliliit na advantages na susubukan kong i-take advantage. Ayan. So, nag C4, Queen H5, Knight BD2, Bishop E6, Rook FE1, and then Rook A C8. Kung ibabalik pala natin, dito ulit nag-isip ako na matagal eh. Gusto ko sanang mag Knight F5. Ayan, with the idea of papasok dito sa D4 yung Knight. Kaso ang problema ko, pag kumain-kain, Queen A5, hindi ko makita anong gagawin dito sa pawn. Ayan po ang problema dyan. Yan, pawn na yan, no? Pag dinipensa akong ganyan, parang pangit yung bishop dito eh. May mga tempo pa eh. Pwedeng i-sacrifice siguro pagka-capture. Ay, excuse me. Gamit ang ano natin, board. Ayan. Ayan, pagka-capture may Rook AC8. Pero sabi ko parang equal position lang ito. So, hindi ko na yan ginawa. Ginawa ko Bishop E6, Rook FE1, Rook AC8. So, mali daw. Depends sa Knight. No? Para maka Knight F5 na tayo, then pagkakain, Rook takes ang gagawin ko. Ayan. So, nag Knight E4. And dito po, bigla akong napatigil. Napaisip ako dito. Lakas nitong Knight E4 niya. With the idea of Knight D6. Expected ko pong gagawin sana Knight F5 para walang ganun, no? Kaso may nakita ko capture Knight E5, threat ang rook, tapos may fork. Sabi ko lakas nun, no? Pagka umatras, fork. Ayan, kapag nag Knight D4, may Queen D3 naman. So bitin ang rook, pag umatras may C5, mabibitin yung knight. Yan po yung problema ko dun nung nag-iisip tayo dito. And nag-decide ako, Bishop A5 ang tira. Which is, sabi nung engine, tama po. Kasi pag inatake yan, naguguluhan itong rook. Pagka umiwas, may Queen F5 mafo-fork. Yan. Pagka namang nag-rook E2, ganun ulit ang gagawin ko, no? Pasok ang knight, with the idea of Knight D4, pag capture, Knight E5, threat ito and threat yung fork, may pinagkaiba na po, mabibitin yung rook sa E2. So, ang nangyari, nag-Knight G3, Queen C5, Rook ED1, Rook FD8, and nag-Knight E4. Ito actually, hindi ko expected na tira yan eh. Kasi, sabi ko, hindi ka na pwede ganyan kasi may fork, no? May fork. Kasi wala na yung rook doon na dumidepensa sa knight. So, ang hindi ko pa napansin, ito ang gagawin niya. Kumapture dito. At dito napaisip tayo maba. Kasi ang expected ko, Queen E3. Yan po yung iniisip ko. So, gaganon. C5, may Knight D5. Capture. Dami ko iniisip dito. Mali pala. Pagkakain, may check akong idea. Talo na pala yun. Sabi ng engine, talo na. Pagkakain, grabe naman, talo na yun. Knight E1, Bishop A5, Knight C3. Hindi ko nakita ito. Baka may Knight C3. Ubus. Grabe, ubus na pala. Sabi ko, panalo na to ah. Hindi ko po kasi may threat dito, no? Hindi mapigil. Pag kumain, yan, ito po nakikita ko eh. Kakain na ata akong ganun. Hala, grabe, miscalculation. Equal pieces lang pala. Akala ko po, one piece up ako dito. Miscalculation tayo. Buti kumain. Ayan po. Check ko lang sa engine ha. Saglit lang ha.
Actually, lamang pa rin naman ng itim. Pero, wala, hindi po yun na nangyari, no? So, kumain. Ito po ang kinain ko yung bishop. Para wala na siyang mga talon dito. Bishop B7, Rook C4. And, buti na lang nakita ko ito. Pag Queen B5, may threat dito. Fork. And ang threat is kakain sa rook, no? Pag iniwas natin yan, kakain sa rook. Tapos checkmate. So medyo nagulat ako dito actually. Buti na lang may Queen C7. Depensa sa rook, depensa sa bishop. Ayan. So nag A3 para walang mga rook B4 ideas. And ako nagpasingaw muna. Double question mark. Pasingaw ulit. And ngayon, rook B8. At dito nararamdaman ko po, medyo lumalamang na ako. Ang kaso mo, pagka knight D6, rook C5, Queen A6, ito po hindi ko na makita ano ang kasunod. And simpleng idea lang, simpleng tactics, ito lang po pala. Ay hindi, excuse me. Ito muna ang tira, Bishop B6. Pagka Bishop E4, dito may simpleng tactics lang with Knight D5. Hindi ko po nakita. Grabe. Hindi ko nakita kasi panic time na. Itong Knight kulong, pagkakain-kain, may threat tayo dito. Pag nag-Knight B5, capture, discovered, attack. Ayan. Hindi ko po napansin yan. Actually, kulong yung knight. Pag dito pumunta, kain. One piece down. So, of course, medyo panic time na po kami dito. 4 minutes ako, kalaban ko 1 minute. Ayan. So, nag-rook D8, double question mark. Ayan. And pag knight B5, capture. And ito na yung critical position. Halos hindi po ako makatulog dito kakaisip itong posisyon na ito, no? Muntik kong itira itong Queen F4. Muntik ko na itira ito. Grabe. Kasi threat na po yung bishop. Halimbawa, pag ang line na iniisip ko, no, kasi may checkmate dito, threat yung bishop, ang iniisip ko linya kakain. So, mabibitin itong bishop. Hindi ko pwedeng kainin kasi may checkmate, ano? Rook C1, and then mabibitin po itong rook. Pag kumain, kain, meron akong check. Huli siya dito. Yan po ang expected ko. Kaso, yung pala, ang gagawin niya, grabe, good move. Kakainin pala to. Game over kagad. Sa pull ang rook, tapos may rook D8 na checkmate. Muntik ko po hindi makita yon. Actually, last 5 seconds bago ko naitira itong Queen B8, sabi ko dito, grabe. Nawala na yung lamang ko kasi naka-atras na yung knight. Sabi ko, nawala na yung lamang ko. Kailangan ko na naman maghirap. Ayan. So, dito Bishop D5. Palit ng Bishop. Although, of course, kung makikita nyo po, slight advantage pa rin kasi malakas yung Bishop sa B6. So, dito Queen D3. Queen F4. Bishop H7 check. King H8, G3, Queen D6. Ayan. So, dyan ko po nilagay. Kasi medyo may tricks po ko hinahanda. No? So, halimbawa, gumanon siya. Kain. Merong super pin. Yan lang po inaabangan ko dyan. So, gusto ko sana yan ang mangyari. Kaso, panic time na po. Hindi niya rin naisip yan. Ang ginawa niya, Knight F5. So, makikita nyo, lumaki ang advantage. So, kain. And dito, meron pong discovered attack na possibility. And ang good move is Rook C1. Game over sana kagad. Kasi hindi na po yan, meron ng pin dito. Pag pumain, merong check. Ayan. So, aabutan siya ng checkmate. Pag dito umiwas, dito naman siya abutan ng checkmate. Actually, naisip ko po yan. Kaso pa King G2, ang hindi ko nakita, pwede ko palang kainin to. Kakainin ko lang pala ito, no? Grabe, hindi ko pa nakita. Kakainin ko lang to, tapos mabibitin na yung rook dun sa dulo.
Mukha simple. Actually, mukha simple. Kaso, hindi ko pa napansin. Wala nang time, no? Natira ko ito, mga 5 seconds remaining. Simple lang ang threat. May threat ako dito, yung bishop nandun. So, pinagdadasal ko, mag-focus siya dito sa threat ko sa pawn. Pag dinipensa niya yan, kakainin ko dito. So, nag king g2, and sabi ko dyan, grabe naman, lahat na lang ng threat ko, nakikita niya. Buti na lang meron tayong good move, queen c5, threat ang f2, and may threat na capture and capture sa bishop. Ayan. So dito po, game over na yung position. Hindi na depensahan lahat ng threat. So nag queen e2, capture, and one piece down. And of course, game over. So nagpatuloy pa ng konti, and dito, resign si Latifa. At ipapakita ko lang po yung round 1 standings. So, naka 1 win tayo. Although marami rin naman po kaming nasa 1 win. And of course, meron po yung mga natalong iba. Ayan. So, ang round 2 ko ay si WGM Freyna. Yun po, nag-draw na lang po kami. Baka hindi ko na po i-analyze yun. Sa round 3 tayo magfo-focus. Ang kalaban ko round 3 si Irvan Muhammad, IM po ng Indonesia. So yun pong si Irvan, no, si IM Irvan, last time pumunta ako ng Indonesia, inubos po ako nito. Nag-offer kasi ako ng draw noon eh. Ayaw niya ng draw. Inubos ako, inatake ako sa king side. Siguro magpre-prepare ako. Try ko bawian. Sana better results. So abangan po natin. Mahaba pa ang tournament. 9 rounds to go. Sana maganda ang showing. So, see you again next video. Bye-bye.